Nagkaberyang operasyon ng LRT Line 2, tinamaan kasi ng kidlat ang linya ng kuryenteng nakakasakop sa Santolan Station. At live mula sa Pasig City, may report si Marisol Abduraman. Marisol? Jiggy, simula nga nang magbalik sa normal na operasyon ang Santolan Station ng LRT2 dito sa Pasig, kaninang dakong alas 4 ng hapon, ay talaga namang walang tigil nga ang pagdating ng mga pasahero dito, lalo't marami na nga sa kanila ay naghahabol na para sa last trip. Pasado las 10 ng umaga, ganito kadilim sa Marikina. Dahil sa lakas ng ulan, nag-zero visibility sa kalsada. Kasabay nito ang nagngangalit na kidlat. Nakuhanan pa nga ng litrato ng Kapuso host na si Casey Montero ang kidlat sa bahaging Pasig. Kitang-kita rin daw ng dispatcher na si Paul Pablo kung paano tinamaan ng kidlat ng wire ng LRT2 sa Santolan Station. Tatlong kidlat sa pangalawa yun ang tumama. Saan po tumama? Sa dulo na yun, sa dulo. Kita-kita niyo po talaga? Anong itsura? Hindi, basta yung kidlat na talagang diretso eh. Tapos, mapayo ko pa nga ako, baka bumiglang tumama sa amin dito eh. Dahil dito, itinigil ang operasyon sa Santolan Station pasado las 11 ng umaga. Paliwanag ng LRTA. Bagamat may lightning arrest ang lahat ng kanilang tren, hindi raw kinaya ang lakas ng kidlat na tumama. Tinamaan ng kidlat yung catenary wire ng line 2 doon sa may reversing track ng Santolan. Kasi yun naman talaga ang design ng lightning arrester natin para i-arrest niya, o kaya i-sustain niya yung akuhin yung ating tama ng kidlat para hindi mailayo sa panganib yung ating mga pasahero. Dahil hindi makabelta ang mga tren dito sa Santolan Station, pansamantalang itinigil ang operasyon sa nasabing istasyon. Kaya sa halip na Santolan papuntang Recto ang biyahe sa ngayon, mag-uumpisa na lamang ito sa Anonas papuntang Recto at Recto naman pabalik ng Anonas. Wala namang nasaktan sa insidente, pero ang mga pasaherong stranded hindi napigilan ang mainis. Po, nakakaasar din po kasi po imbis na mapapabilis po yung pasok, wala po. Nagmamadali din po ako, may prelim din po kasi kami. Ito ba? Opo, 11 to 2 po kasi yung class. Okay. Ano na sana? Ano na lang kung balak yung sakyan ngayon? Pauwi na uli. Babalik. Uuwi ka na ulit. Bakit hindi na kayo tutuloy sa Hindi na. Recto? Hindi na. Po? Kulang na sa budget. Wala na mamasahe. Sakto. Pati ang mag-anak na ito, nadismaya lalo't kasama ni Virgilio ang mga magulang na parehong hindi nakakakita. Pinapa-commute po nila kami sa Anonas. Ang hirap po makay, lalo na yung mga pasero dito ganina, naglabasan na eh. Operasyon sa LRT? Hintay na lang kami. Bakit po? Mahihirapan kaming mag-transfer eh. Agad namang inayos ng LRTA ang nasirang kable. Tiniyak ng LRTA, ligtas ang kanilang mga tren maging sa kidlat ngayong nakakaranas tayo ng pag-uulan. Kailangan nating i-repair yung catenary wire, but at the same time, i-check na naman yung integrity ng ating mga lighting arrester doon sa area. So yun ang effort natin ngayon. Dako alas 4 ng hapon nang may balik sa normal na operasyon ang LRT2. Jiggy, ayon sa LRTA, ito na ang pangalawang pagkakataon na nagkaroon ng aberya sa mga linya nga nila ng tren dahil nga yan sa kidlat. Unang ang naranasan ito ng LRT2 noong 2010 kung saan nagkaroon din ng aberya yung station rin lang malapit dito sa Santolan Station. At dahil nga mararanasan pa natin ng mga pag-uulan sa mga susunod na buwan, mas magiging regular na raw ang pag-check ng LRTA sa kanilang mga linya at lalong i-improve daw nila ang mga tinatawag nilang mga lightning arrester. Jiggy? Yun nga Marisol, yung mga lightning arrester ba nila, ngayon lang ulit nila ma-check o ina-upgrade nila ito, chine-check yung kondisyon regularly? Jiggy, para sa kalaman ng ating mga kababayan, 750 voltage po ang kuryenteng tumatakbo sa kada linya ng tren. Ibig sabihin, kapag may lightning arrester, mas mataas pa ang voltahe ng kuryente dahil ito nga ang dapat sasalo doon sa kidlat para imbis na kumalat nga doon sa kable ay dadalhin ito sa lupa ang nasabing kuryente. Pero dahil daw sa sobrang lakas ng kidlat kanina ay hindi na ito kinaya. Nung unang naranasan po ito ng LRTA noong 2010, in-improve nila ang kanilang tinatawag na lightning arrester. Pero nung naranasan nga nila ito kanina na napakalakas na naman daw
na voltahe na dala ng kidlat ay talaga namang kumbaga i-upgrade daw nila yung kanilang aparato nga na ginagamit para dito sa lightning arrestor para mas kaya pa raw nitong i-withstand ang mas malakas pa raw na kidlat na kanilang naranasan kanina, Jiggy. Maraming salamat, Marisol Abduraman.